Maria, isang salita lang. Binigkas sa isang hardin sa pagbubukang liwayway sa isang babaeng akala niya ay kausap niya ang hardinero. Ang isang sandaling iyon ang naging pundasyon ng pinakamalaking relihiyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. At ang babaeng nakarinig noon, ginugol ng simbahan ang susunod na 14 na siglo para burahin kung sino talaga siya. Isipin mo ito, isang dalaga ang pumasok sa isang Magdalene laundry sa Ireland. Taong 1,952. 17 taon lang siya at buntis. Inahita ng mga madre ang kanyang ulo, kinuha ang kanyang pangalan at pinagtrabaho siya sa paglalaban ng kumot sa loob ng 4 na taon. Hindi na niya nakita pa ang kanyang sanggol. Ang institusyong nagkulong sa kanya ay ipinangalan kay Maria Magdalena dahil sinabi ng simbahan na si Magdalena ay isang babaeng bayaran. Pero si Maria Magdalena ay hindi kailanman naging babaeng bayaran. Isang pagkakamali iyon na nagawa ng isang papa sa isang sermon noong 571 AD at naghintay pa hanggang 2016 bago opisyal na itinuwid ng Batikano ang pagkakamaling iyon. Sa pagitan ng mga taong iyon, 30,000 babae ang dumaan sa mga institusyong nagdala ng kanyang pangalan at itinayo sa isang kasinungalingan. Kaya sino ba talaga siya? At ano ang nangyari sa kanya matapos maging unang tao sa kasaysayan na nagpahayag ng muling pagkabuhay ni Jesus? Ito ang kanyang kwentong hindi pa naikwento. Ang tunay na Maria Magdalena, ang inilarawan talaga sa mga ebanghelyo, ay hindi katulad ng babaeng inimbento ng simbahan. Tingnan natin ang sinasabi ng mga ebanghelyo, Aklat ni Lucas, Kabanata 8, talata 1 hanggang 3. Ito ang unang pagkakataon na lumitaw si Maria Magdalena sa pangalan. Sinasabi sa talata na naglalakbay si Jesus sa mga bayan at nayon, nangangaral at nagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 apostol at gayon din ang ilang kababaihan na pinagaling mula sa masasamang espiritu at karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena na pinalaya mula sa 7 demonyo, si Joanna, asawa ni Chuza, katiwala ni Herodes, si Susana, at marami pang iba na tumulong sa kanila mula sa sarili nilang kayamanan. Iyon ang kanyang pagpapakilala. Nagmula siya sa Magdala, isang maunlad na bayan ng mangingisda sa kanlurang baybayin ng dagat ng Galilea. Pinalaya siya mula sa 7 demonyo at pinansyal niyang sinuportahan ang ministeryo ni Jesus mula sa sarili niyang mga pag-aari. Mahalaga ang huling detalyeng iyon. Ibig sabihin nito, may sarili siyang kayamanan. Hindi siya mahirap, hindi siya nasa laylayan ng lipunan. Isa siyang babaeng may kakayahan na pumiling gamitin ang mayroon siya para sumunod at suportahan si Jesus. Ngayon, ang 7 demonyo. Kailangan nating pag-usapan kung ano talaga ang ibig sabihin yon noong unang siglo. Sa sinaunang mundo, ang pag-aangkin ng demonyo ang paliwanag sa iba't ibang kalagayan mula sa matinding karamdaman at epilepsiya hanggang sa kaguluhan ng isip at paulit-ulit na pananakit ng katawan. Hindi tinukoy ng teksto kung ano ang dinanas ni Maria, ang tanging sinabi lang ay matindi ito. Ang 7 sa Jewish na numerolohiya ay kumakatawan sa kabuuan. Kaya ang 7 demonyo ay malamang na nangangahulugang nagdusa siya mula sa isang bagay na malalim at lubos na nakakagapi. At pinalaya siya ni Jesus mula rito. Hinukay na ng mga arkeologo ang Magdala at maraming natuklasan sila. Ang bayan ay may malaking industriya ng pagpoproseso ng isda. Ang pinatuyong isda mula sa Magdala ay ini-export sa buong Imperyong Romano. May sinagoga rin ang bayan, isa sa mga pinakaluma na natuklasan sa Israel, na may mga kahangahangang ukit sa bato. Hindi ito isang liblib na lugar, isa itong maunlad na sentro ng kalakalan.
Kung nagmula si Maria sa Magdala at may sarili siyang kayamanan, malamang na nagmula siya sa isang pamilyang sangkot sa maunlad na kalakalan ng isda. Pero ang ginawa niya pagkatapos ang nagpaiba sa kanyang kwento. Ang karanasan ng kalayaang iyon ang malinaw na nagbago ng kanyang buhay. Hindi lang siya nagpasalamat at umuwi. Iniwan niya ang lahat at sumunod sa kanya. Naging isa siya sa kanyang pinakatapat na mga alagad na naglakbay kasama ang kanyang grupo sa buong Galilea at Judea. At ang pagkakaroon ng kababaihan na naglalakbay kasama ng grupo ng isang rabi ay hindi karaniwan sa unang siglong Hudaismo. Hindi ito ipinagbabawal pero nakakagulat ito sa mga tao. Para iwan ni Maria Magdalena ang kanyang tahanan, ang kanyang komunidad at marahil ang kanyang kabuhayan para sumunod sa isang naglalakbay na mangangaral. Marami itong sinasabi tungkol sa lalim ng kanyang karanasan. Anuman ang nangyari sa kanya, anuman ang kinakatawan ng 7 demonyong iyon, ang pagtatagpo niya kay Jesus ay napaka-transformatibo, kaya inayos niya muli ang buong buhay niya dahil dito. Hindi lang siya basta nakisabay, binanggit siya sa pangalan ng lahat ng 4 na ebanghelyo sa pagkakapako sa krus: Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Sa karamihan ng mga ulat na iyon, siya ang unang nabanggit sa mga kababaihan na naroroon. Sa mga sinaunang teksto, ang taong unang nabanggit ang karaniwang may pinakamataas na katungkulan sa grupo. Hindi ito nagkataon, may sinasabi sa atin ng mga manunulat ng ebanghelyo. Sa mga kababaihan na sumunod kay Jesus, si Maria Magdalena ang may pinakamataas na katungkulan. Pero ang nagpaiba talaga sa kanya ay ang ginawa niya nang bumagsak na ang lahat. Dahil nang dumating ang sandali ng krisis, nang arestuhin ng mga sundalong Romano si Jesus sa hardin ng Getsemani, nagsitakbuhan ang mga lalaking alagad. 3 beses na itinangging kakilala siya ni Pedro. Ipinagkanulo na siya ni Judas, pero si Maria Magdalena ay nanatili. Sinundan niya siya hanggang sa krus. Pinanood niya siyang mamatay at naroon siya nang ilagay ang kanyang katawan sa libingan. Ang ganitong uri ng tapang ang nagsasabi ng lahat tungkol sa kung sino talaga ang babaeng ito. At para maunawaan ang nangyari pagkatapos ng muling pagkabuhay, kailangan mong maramdaman ang bigat ng nangyari bago nito. Hapon ng Biyernes sa Jerusalem, papalapit na ang pista ng Paskwa. Inaresto si Jesus, inilitis ng mga pinuno ng mga Hudyo at ng gobernador na Romano na si Poncio Pilato. Binugbog, hiniya at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ang mga alagad na nanumpa na hindi siya iiwanan ay ginawa ang eksaktong bagay na iyon. Ang pagpapako sa krus ng mga Romano ay idinisenyo bilang pinakamalupit at pinakamasakit na paraan ng pagpatay na nalikha ng sinaunang mundo. Gusto ng mga Romano na mamatay ka ng dahan-dahan sa harap ng publiko at sa tanaw ng sino mang nag-iisip na hamunin ang kanilang kapangyarihan. Ang mga biktima ay maaaring nakasabit ng ilang oras, minsan ilang araw, unti-unting nahahalinhan ng hangin habang ginagawang imposible ng bigat ng kanilang katawan ang paghinga. At nakatayo roon pinapanood ang lahat ng ito si Maria Magdalena. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, nakatayo siya sa paanan ng krus kasama ang ina ni Jesus na si Maria at ang minamahal na alagad. Sinabi naman ni Mateo at Marcos na nanonood siya mula sa malayo. Alin man doon, naroon siya. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago, nakatayo siya at sinaksihan ang pinakamasamang bagay na nakita niya na nangyari sa taong nagbalik ng kanyang buhay. Isipin mo kung ano ang kinailangan yon. Kakapagpatay lang ng mga autoridad na Romano sa isang taong nag-aangking siya ay hari. Sino mang may kaugnayan sa taong iyon ay posibleng nasa panganib. Nauunawaan nito ng mga lalaking alagad, kaya karamihan sa kanila ay naglaho. Pero si Maria at ang ibang kababaihan ay nanatili.
Maaaring dahil hindi sila itinuturing na banta ng mga Romano o dahil ang kanilang debosyon ay mas malakas kaysa sa kanilang takot. Marahil pareho. At may isang detalye rito na maraming mambabasa ang hindi napapansin. Ang mga kababaihan na nanatili sa krus ay hindi lang sumasaksi sa isang kamatayan. Nagsasagawa sila ng radikal na katapatan sa isang kulturang nagpapahalaga sa dangal at kahihiyan higit sa halos lahat ng bagay. Idinisenyo ang pagpapako sa krus para tanggalin ang bawat piraso ng dignidad sa mga biktima nito. Ang tumayo sa paanan ng krus ay hayagang iuugnay ang sarili mo sa isang taong idineklara ng Estado bilang kriminal. Ang manatili ng mga kababaihan ay hindi lang matapang, ito ay pagsuway. Pero hindi nagtapos ang kwento sa krus. Nang mamatay si Jesus, bandang 3 ng hapon, isang mayamang tagasunod na nagngangalang Jose ng Arimatea ang humingi ng pahintulot kay Pilato na kunin ang katawan. Binalot niya ito sa telang lino at inilagay sa isang libingang inukit sa bato. At ayon sa Ebanghelyo ni Marcos, pinanood ni Maria Magdalena at ni Maria na ina ni Joses kung saan inilagay ang katawan. Tinandaan nila ang eksaktong lokasyon. Hindi ito simpleng pagmamasid. Nagplaplano silang bumalik at pinigilan ng Sabat ang anumang karagdagang aksyon. Ipinagbabawal ng batas ng mga Hudyo ang paggawa mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng gabi, kaya wala siyang magagawa, wala siyang mapupuntahan. Naghihintay lang, nagdadalamhati, paulit-ulit na naiisip ang mga larawan. Ang lalaking nagpalaya sa kanya mula sa 7 demonyo, ang nagbigay sa kanya ng layunin at komunidad at pag-asa, ay patay na. Lahat ng itinayo nila sa loob ng 3 taon ng ministeryo ay tila natapos na sa krus ng mga Romano. Ang Sabado marahil ang pinakamahabang araw ng kanyang buhay. Hindi siya makapagtrabaho, hindi makapaglakbay, walang magagawa kundi maghintay at magdusa at muling isipin ang mga nakita niya sa krus na iyon. At ihanda ang mga pabango na kakailanganin niya para pahiran ng maayos ang kanyang katawan pagkatapos ng Sabath, dahil iyon ang planado niyang gawin. Hindi siya pumunta sa libingan noong linggo ng umaga na umaasang may himala. Pumunta siya para magpaalam. At pagkatapos ay dumating ang umaga ng linggo. Lahat ng 4 na ebanghelyo ay nagkakasundo sa puntong ito. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo. Sa mga ebanghelyo ni Marcos at Lucas, sumama siya sa ibang kababaihan. May dalang pabango para pahiran ng katawan ayon sa kaugalian ng paglilibing ng mga Hudyo. Sa ebanghelyo ni Juan, nag-iisa siyang pumunta. Bahagyang nag-iiba ang mga detalye sa bawat ulat, tulad ng karaniwang nangyayari sa mga testimonya ng saksi, pero pare-pareho ang mga pangunahing katotohanan. Naroon si Maria Magdalena. Siya ang una o kabilang sa mga unang dumating. Isipin mo kung ano ang naramdaman sa paglalakad na iyon. Jerusalem sa dilim bago magbukang liwayway, halos walang tao sa mga kalye. Ang bigat ng gagawin niya ay dumadagan sa kanya sa bawat hakbang. Hahawakan niya ang isang patay na katawan na sa batas ng mga Hudyo ay gagawin siyang ritual na marumi. Papunta siya sa isang libingang tinatakan ng autoridad ng Roma. Maaaring hindi niya alam kung paano niya malalampasan ang bato. Talagang naitala sa ebanghelyo ni Marcos na nagtanungan ang mga kababaihan habang naglalakad, sino ang maggugulong ng bato para sa atin? Wala silang plano, pumunta lang sila. Ang natagpuan niya ay isang walang lamang libingan na igulong na ang bato, wala na ang katawan. Sa ulat ni Juan na nagbibigay ng pinakadetalyadong bersyon ng sunod na nangyari, tumakbo si Maria para sabihin kina Pedro at sa minamahal na alagad. Dumating sila, tumingin sa loob, nakita ang mga telang lino na nakalatag doon at umuwi.
Pero nanatili si Maria, nakatayo siya sa labas ng libingan, umiiyak. At dito nagbago ang takbo ng kasaysayan. Tumingin siya sa loob ng libingan at nakita ang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo kung saan dating nakalagay ang katawan. Tinanong nila siya kung bakit siya umiiyak. Sinabi niya sa kanila na may kumuha sa kanyang Panginoon at hindi niya alam kung saan nila inilagay. Pagkatapos ay lumingon siya at may nakitang nakatayo. Akala niya ang hardinero ito. "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Sinabi niya, "Ginoo, kung kayo ang nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko siya." At pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang pangalan, Maria. Lumingon siya at sumigaw sa Aramaiko, Rabboni, na ang ibig sabihin ay guro. Isang pangalan, isang boses na mas kilala niya kaysa iba pa, at sa sandaling iyon nagbago ang buong mundo, hindi lang para kay Maria Magdalena, para sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jesus ang isang bagay na mas mabigat kaysa sa inaakala sa una. "Huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako umakyat sa Ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihin mo sa kanila." Pumunta at sabihin mo sa kanila, iyon ang utos. Ang unang pagpapahayag ng muling pagkabuhay ay ipinagkatiwala hindi kay Pedro, hindi kay Santiago, hindi kay Juan, kundi kay Maria Magdalena. At mas mahalaga ang detalyeng iyon kaysa sa akala mo. Sa lipunang Hudyo noong unang siglo, ang patotoo ng babae ay hindi itinuturing na may bisa sa batas. Hindi maaring magsilbing saksi ang isang babae sa korte. Ang kanyang salita sa paningin ng batas ay walang halaga. Gayunpaman, pinili ng nabuhay na mag-uling Jesus ang isang babae bilang unang saksi. Pinili niya si Maria Magdalena para magdala ng pinakamahalagang balita sa kasaysayan ng kanyang kilusan. Isipin mo yon mula sa pananaw ng kredibilidad. Kung inaimbento lang ng mga unang Kristiyano ang kwentong ito, hindi sila kailanman pipili ng babae bilang pangunahing saksi. Makakapagpahina ito sa kanilang kredibilidad sa kulturang sinusubukan nilang kumbinsihin ang katotohanang binanggit siya ng lahat ng 4 na ebanghelyo ay isa sa pinakamalakas na argumento ng mga iskolar para sa pagiging tunay ng mga ulat ng muling pagkabuhay. Walang sino mang mag-iimbento nito. Pumunta si Maria sa mga alagad at sinabi niya sa kanila na nakita niya ang Panginoon. Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 20, Talata 18. Iyon ang isa sa pinakasimpleng pangungusap sa buong Biblia. Pumasok siya sa isang silid na puno ng takot na kalalakihan at sinabi sa kanila na ang taong pinanood nilang mamatay sa krus ay buhay. Na nakausap niya siya, na may mensahe siya para sa kanila. Ano ang tugon nila? Sinabi mismo ni Lucas. Hindi naniwala ang mga apostol sa mga babae. Para sa kanila, ang mga salita nila ay walang kabuluhan. Tumayo si Pedro at tumakbo sa libingan para tingnan. Pero ang unang reaksyon ay hindi paniniwala. At halos nauunawaan mo kung bakit. Nakita nila ang pagpapako sa krus. Nakita nilang ibinaba ang katawan. Sa isip nila, tapos na. At ngayon may isang babae na nagsasabing, hindi pa. Pero isipin mo kung ano ang hitsura ng eksenang ito mula sa labas. Ang mga magiging pinuno ng simbahang Kristiyano, ang mga lalaking magtatayo ng pananampalatayang mayroon na ngayong higit sa 2 bilyong tagasunod, ay nagtatago sa isang silid, paralisado sa takot. At ang taong nagdala sa kanila ng balitang babaguhin ang lahat, ang mensaheng naging pundasyon ng Kristyanismo mismo, ay si Maria Magdalena. Ilagay mo ang sarili mo sa kanyang posisyon sandali. Nasaksihan niya ang pagpapako sa krus. Ginugol niya ang Sabat sa pagdadalamhati. Pumunta siya sa libingan na umaasang magpapahid ng patay na katawan. Sa halip, nakaharap niya ang nabuhay na mag-uling Kristo, binigyan ng misyon
At ngayon, ang mga taong sinabihan niya ay hindi siya naniwala. Nangangailangan iyon ng natatanging uri ng katatagan, ang uri na naipakita na niya sa pananatili sa krus nang umalis na ang lahat. Ang titulong Apostola Apostolorum, ang apostol sa mga apostol, ay unang ginamit ng maagang amang simbahan na si Hipolito ng Roma noong 3 siglo. Ginamit din ito ng ibang teologo, kabilang ang dakilang pantas ng medieval na si Tomas Aquino. Kinilala ng titulong iyon ang isang bagay na naunawaan ng simbahan mula pa sa simula. Ang papel ni Maria Magdalena noong umaga ng Pasko ng muling pagkabuhay ang naging pundasyon ng lahat ng sumunod. Pero dito nagsimulang kumitid ang ulat sa Biblia. At ang pumuno sa katahimikan ay mas kahanga-hanga kaysa sa nauna. Pagkatapos ng mga pagpapakita ng muling pagkabuhay, halos nawala si Maria Magdalena sa bagong tipan. Hindi siya binanggit sa aklat ng mga gawa. Hindi siya tinukoy sa alinman sa mga sulat ni Pablo. Ang huling pagkakataon na nakita natin siya sa kasulatan ay sa mga ulat ng muling pagkabuhay. Para sa isang taong ganito kahalaga, nakakabingi ang katahimikang iyon. Isipin mo, binanggit ng aklat ng mga gawa ang dosena-dosenang tao sa pangalan. Tinukoy ng mga sulat ni Pablo ang mga katrabaho, taga-suporta at kapwa misyonero sa bawat lungsod. Pero ang babaeng nagpahayag ng muling pagkabuhay, wala ni isang salita. Naniniwala ang ilang eskolar na ang katahimikang ito ay may sinasabi sa sarili nito. Ginagalugad ng maagang simbahan ang patriarkal na kultura ng Imperyong Romano at ang isang kilalang babaeng pinuno ay maaring sinasadyang bawasan ang kahalagahan sa opisyal na talaan habang hinahanap ng simbahan ang paggalang at kapangyarihang institusyonal. Sinasabi naman ng iba na si Maria Magdalena ay tahimik na lang namuhay sa natitirang mga tao niya. At walang dramatikong maiuulat, hindi natin alam. At ang kawalan ng katiyakang iyon ang nag-ukol sa mga iskolar, teologo at manunulat ng kwento sa loob ng 2,000 taon. Saan siya pumunta? Ano ang ginawa niya? Paano niya ginugol ang mga dekada sa pagitan ng muling pagkabuhay at ng kanyang kamatayan? Hindi sinasagot ng mga kanonikal na kasulatan ang mga tanong na ito. Pero ang kawalan ng impormasyon ay hindi pumigil sa maagang mundo ng Kristyanismo na punan ang mga puwang. At ang mga tradisyong lumitaw ay kahanga-hanga, magkakasalungat at kung minsan ay lubhang naghahayag tungkol sa mga komunidad na lumikha sa mga ito. Susundan natin ang bawat pangunahing tradisyon tungkol sa buhay ni Maria Magdalena pagkatapos ng muling pagkabuhay. Ang ilan sa mga kwentong ito ay sinaunang at may matibay na patunay. Ang iba ay mga alamat na lumago sa loob ng mga siglo. At ang hindi bababa sa isa sa mga ito ay maaaring talagang naglalaman ng butil ng katotohanang pangkasaysayan. Pero una, kailangan nating tingnan ang mga pinakamaagang mapagkukunan ng Kristyanismo sa labas ng Biblia. Dahil may mga teksto na hindi na isama sa bagong tipan na nagpipinta ng ibang-ibang larawan ng papel ni Maria Magdalena sa maagang simbahan. Noong 1945, isang magsasaka malapit sa bayan ng Naghamadi sa itaas na Ehipto ang naghuhukay ng pataba ng matisod niya ang isang selyadong garapong luwad na nakabaon sa lupa. Sa loob nito ay may 13 codex na balat na naglalaman ng mahigit 50 teksto. Marami sa mga ito ay nawawala na sa loob ng mahigit 1,500 taon. At binanggit ng ilan ang Maria Magdalena sa mga paraang matagal nang sinubukang sugpuin ng opisyal na simbahan. Ngayon, bago natin pag-usapan ang sinasabi ng mga tekstong ito, tandaan na ipinasya ng simbahan na ang mga sulat na ito ay sapat na mapanganib para ilibing sa disyerto. Iyon pa lang ay may sinasabi na,
Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang Ebanghelyo ni Maria na natuklasan ng mas maaga noong 1876 sa Cairo. Mga piraso lang ang natira. Nawawala ang halos kalahati ng teksto. Pero ang natira ay binabago ang pagkaunawa natin sa katayuan ni Maria Magdalena sa maagang simbahan. Sa tekstong ito, hindi lang siya saksi ng muling pagkabuhay. Siya ay isang espiritual na pinuno, isang guro, isang taong tinanong ng ibang alagad para sa patnubay. Para maging malinaw kung ano ang tekstong ito at hindi ito. Hindi ito isang pangunahing ulat. Malamang na isinulat ito mga dekada pagkatapos nabuhay si Maria Magdalena. At hindi ito naisama sa Biblia dahil hinusgahan ng mga maagang konsilyo ng simbahan na labas ito sa pangunahing linya ng turo ng mga apostol. Pero ang mga komunidad na sumulat at nag-ingat sa tekstong ito ay malinaw na itinuturing si Maria Magdalena bilang isang tagapagmay-ari ng awtoridad at nanatili ang kanilang pananaw na kabaon sa disyerto ng Ehipto sa loob ng mahigit 1 milenyo. Inilalarawan ng Ebanghelyo ni Maria ang isang eksena kung saan ang mga alagad ay takot at nagdadalamhati matapos umalis si Jesus. Hindi nila alam ang gagawin at si Maria ang umaliw sa kanila at nagpalakas ng kanilang loob. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa pribadong turo na natanggap niya mula kay Jesus, isang bisyon tungkol sa kalikasan ng kaluluwa at ang paglalakbay nito pagkatapos ng kamatayan. Nakinig ang ibang alagad. Sineseryoso nila siya. Hanggang sa 2 ang tumutol. Isang kawili-wiling bagay ang nangyari pagkatapos. 2 sa mga lalaking alagad, si Andres at si Pedro, ang tumutol. Sinabi ni Andres na hindi siya naniniwala na ibabahagi ni Jesus ang gayong mga turo sa isang babae. Mas lumakas pa si Pedro na nagtanong kung talagang pribadong nakipag-usap si Jesus sa isang babae kaysa sa kanila. At isang alagad, si Levi, ang nagtanggol kay Maria. Sinabi niya kay Pedro na lagi na siyang maikling pasensya at kung itinuturing ni Jesus na karapat-dapat si Maria, sino si Pedro para tanggihan siya? Ang tensyong iyon sa pagitan ni Pedro at ni Maria ay lilitaw ulit. Tandaan mo iyon. Ngayon, pinagtatalunan ng mga eskolar ang katapatan pangkasaysayan ng tekstong ito. Malamang na isinulat ito noong 2 siglo, mga dekada pagkatapos ng mga pangyayaring inilalarawan nito. Sumasalamin ito sa mga teolohikal na paniniwala ng isang partikular na komunidad, hindi sa aktwal na nangyari. Pero ang inihahayag nito ay maaaring kasing halaga. Ipinapakita nito sa atin na sa loob ng unang ilang henerasyon ng Kristyanismo, may mga komunidad na naaalala si Maria Magdalena bilang isang taong may espiritual na awtoridad. At may mga tensyon tungkol sa awtoridad na iyon, partikular sa pagitan ng kanyang pamana at ng kay Pedro. Mas malayo pa ang naabot ng Ebanghelyo ni Felipe, isa pang teksto mula sa Naghamadi. Inilalarawan nito si Maria Magdalena bilang kasama ni Jesus gamit ang salitang Griego na koinonos na maaaring mga hulugang kasosyo, kasama o kabiyak. Binanggit din nito na madalas niyang halikan si Jesus, bagaman nasira ang manuskrito sa mismong bahagi kung saan maaaring tinukoy kung saan. Tulad ng inaasahan, naglabas ang talatang ito ng napakalaking haka-haka. Karamihan ay nakatutok sa kung may romantikong relasyon ba si Jesus at si Maria Magdalena. Nagbabala ang mga seryosong iskolar laban sa sobrang pagbabasa rito. Ang wika ng espiritual na pagkakaisa sa mga maagang tekstong Kristiyano ay madalas gumamit ng pisikal na paghahalintulad. Ang halik sa maraming tradisyong gnostiko ay sumisimbolo sa paghahatid ng espiritual na kaalaman, hindi romantikong pagmamahal. Pero ang katotohanang paulit-ulit na itinaas ng mga tekstong ito, si Maria Magdalena sa ibang alagad,
ay nagsasabi ng isang totoo tungkol sa kung paano siya naaalala sa ilang sangay ng maagang Kristyanismo at paulit-ulit na lumilitaw ang parehong padron. Ang Pistis Sophia, isang Gnostikong teksto mula sa 3 siglo, ay nagtala ng dialogo sa pagitan ng nabuhay na mag-uling Jesus at ng kanyang mga alagad. Dominante si Maria Magdalena sa usapan. Sa 46 na tanong na ibinigay kay Jesus sa teksto, 39 ang itinanong niya. Hayaan mong tumagal ang bilang na iyon sa isip mo. 39 sa 46, paulit-ulit siyang pinuri ni Jesus. Tinawag siyang pinagpala ng higit sa lahat ng babae sa mundo at sinabi sa kanya na ang kanyang puso ay nakatuon sa kaharian ng langit ng higit sa lahat ng kanyang mga kapatid. Ang Ebanghelyo ni Tomas, isa pang teksto mula sa Nag Hammadi, ay nagtatapos sa isang kakaiba at kontrobersyal na palitan. Sinabi ni Simon Pedro sa iba na dapat umalis si Maria sa kanilang grupo dahil ang mga babae ay hindi karapat-dapat sa buhay. Tumugon si Jesus na gagawin niya siyang lalaki para maging buhay na espiritu rin siya. Pinagtatalunan ng mga iskolar sa loob ng mga dekada kung ano ang ibig sabihin nito. Ang ilan ay nakakakita dito ng Gnostikong ideya na ang espiritual na kaganapan ay lumalampas sa kasarian. Ang iba naman ay nakakakita ng ebidensya ng tunay na sigalot sa pagitan ng pangkat ni Pedro at ng mga tagasunod ni Maria. At ito ang mahalaga, ang tensyon sa pagitan ni Pedro at ni Maria Magdalena ay lumilitaw sa maraming magkakahiwalay na teksto. Ang Ebanghelyo ni Maria, ang Ebanghelyo ni Tomas, ang Pistis Sophia. Isinulat ang mga ito ng magkakaibang komunidad sa magkakaibang panahon. Ang katotohanang lahat sila ay nag-ingat ng parehong sigalot, ay nagmumungkahi na sumasalamin ito sa isang tunay na alaala ng paligsahan sa loob ng maagang kilusang Kristiyano. Ang iminumungkahi ng lahat ng tekstong ito, tanggapin mo man o hindi, ang kanilang katumpakan pangkasaysayan ay sapat na malaki ang impluensya ni Maria Magdalena sa maagang kilusang Kristiyano para lumikha ng sarili nitong tradisyon. Hindi siya isang maliit na tauhan na nawala sa limot. Isa siyang taong sapat na mahalaga para angkinin ng iba't ibang komunidad ang kanyang pamana at itayo ang kanilang teolohiya sa pag-alaala sa kanya. Pero saan nga ba pumunta ang tunay na babae pagkatapos ng umaga ng Pasko ng muling pagkabuhay? Para diyan, kailangan nating tingnan ang mga tradisyon ng mga silangan at kanlurang simbahan. At magkaiba ang kanilang mga kwento. Sa tradisyon ng Eastern Orthodox, ang kwento ni Maria Magdalena pagkatapos ng muling pagkabuhay ay parehong tiyak at detalyado. Ayon sa tradisyong ito, naglakbay siya sa Efeso, ang dakilang lungsod sa ngayon ay kanlurang Turkey. At pumunta siya doon kasama ang apostol na si Juan at ang Birheng Maria. May katuturan ito sa kasaysayan dahil sa ilang kadahilanan. Ang Efeso ay isa sa pinakamahalagang lungsod sa Imperyong Romano na may populasyong tinatayang sa pagitan ng 200 hanggang 250,000 tao. May malaking komunidad ng mga Hudyo doon. Isa itong pangunahing sentro ng kalakalan at kultura. At sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan na sa pagpapako sa krus, ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang ina sa pag-aalaga ng minamahal na alagad. Kung ang alagad na yon ay si Juan, at kung si Juan kalaunan ay nanirahan sa Efeso, gaya ng malakas na iminumungkahi ng sinaunang tradisyon, posible na naglakbay si Maria Magdalena kasama nila. Ang mga guho ng Efeso ay nakatayo pa rin ngayon sa kanlurang Turkey at nagbibigay ito ng ideya sa laki ng lungsod na natagpuan ni Maria. Ang aklatan ni Celso, ang malaking teatro na may kapasidad na 25,000 tao, ang mga kalsadang marmol na nalinya ng mga haligi. Isa ito sa mga dakilang sentro ng lungsod sa sinaunang mundo.
At ayon sa tradisyong Orthodox, dito ginugol ni Maria Magdalena ang malaking bahagi ng kanyang huling mga taon. Ayon sa tradisyong silangan, hindi nagretiro si Maria Magdalena ng tahimik. Nangaral siya, nag-ibanghelyo siya, ipinahayag niya ang muling pagkabuhay sa sinumang handang makinig. Itinuturing siya ng simbahang Orthodox bilang kapantay ng mga apostol. Isang titulo ng napakalaking kahalagahan na naglalagay sa kanya sa parehong antas nina Pedro, Pablo at ng iba pang dakilang misyonero ng maagang simbahan. Ang titulong iyon ay tinatawag na Isapostolos sa Griego at iilan lamang na tao sa kasaysayan ng Kristyanismo ang nakatanggap nito. At may kwento pa ng pulang itlog. Isa ito sa mga pinakamamahal na alamat sa Kristyanismong silangan at kahit hindi mo pa ito narinig, malamang na nakita mo na ang mga epekto nito nang hindi alam kung saan nagmula. Ayon sa tradisyong ito, naglakbay si Maria Magdalena sa Roma at nakaharap niya ang Emperadong Tiberio. Pumunta siya para sabihin sa kanya ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Itinaas niya ang isang itlog, simbolo ng bagong buhay, at idineklara na si Kristo ay nabuhay mula sa kamatayan. Ayon sa kwento, tumawa si Tiberio at sinabi na ang pagbangon ng isang tao mula sa kamatayan ay kasing tiyak ng pagpula ng itlog sa kanyang kamay. At ayon sa alamat, ang itlog sa kanyang kamay ay agad na naging pulang-pula. Nangyari man ito o hindi, ang kwento ay naging pundasyon ng tradisyong Orthodox na pagpipinta ng itlog ng pula tuwing Pasko ng muling pagkabuhay. Kapag nakakita ka ng mga pulang itlog sa pagdiriwang ng Orthodox Easter, kinakatawan nila ang patotoo ni Maria Magdalena sa harap ng Emperadong Romano. Ang gawaing ito ay naidokumento na sa loob ng mahigit 1,000 taon. Kaya sa susunod na makakita ka ng pulang itlog ng Pasko ng muling pagkabuhay, tinitingnan mo ang isang tradisyong direktang nauugnay pabalik kay Maria Magdalena. Sinasabi rin ng tradisyong silangan na ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain bilang misyonera sa buong silangang Mediteraneo. Inilagay siya ng ilang ulat sa mga lugar sa modernong Turkey, ang iba naman sa mga rehiyong mas silangan pa. Ang pare-parehong mensahe ay aktibo siya, nangangaral siya at kinikilala bilang isang mapagkakatiwalaang tinig sa maagang simbahan. Ayon sa pinakakaraniwang tradisyong silangan, namatay si Maria Magdalena sa Efeso at inilibing doon. Ang kanyang mga relikya ay inilipat sa Constantinople noong taong 886 AD sa ilalim ng Emperador Leo ika-6. Ang paglilipat ng mga relikya ay isang malaking pangyayari sa medieval na mundo, tanda ng kahalagahan niya sa pananampalataya. Ang monasteryo ng Simonos Petra sa bundok Athos sa Greece ay nagsasabing nasa kanila ang hindi nabubulok na kaliwang kamay ni Maria Magdalena. Ayon sa mga monghe, ito ang mismong kamay na humawak sa nabuhay na mag-uling Kristo sa hardin. Maniwala ka man o hindi, ang katotohanang isa sa mga pinakaluma at pinaprestigyosong komunidad ng mga monghe sa Kristyanismo ay mag-iingat ng gayong relikya ay nagsasabi ng lahat tungkol sa tingin ng simbahang silangan kay Maria Magdalena. Hindi siya isang talababa, siya ay sentral. At may isa pang detalye mula sa tradisyong silangan na dapat pansinin. Sa ilang ulat, ang pangangaral ni Maria Magdalena ay tuwiran at walang takot. Hindi lang siya nagbahagi ng ebanghelyo sa mga pribadong lugar. Direkta niyang hinarap ang mga emperador at gobernador. Ang kwento ng pagharap niya sa Emperadong Tiberio, gaano man kaalamatan ito, ay sumasalamin sa alaala ng isang babaeng hindi kailanman natakot magsabi ng katotohanan sa mga makapangyarihan. Ginawa niya ito sa libingan nang sinabi niya sa mga nagdududa pa ring apostol. At ayon sa mga tradisyong ito, patuloy niyang ginawa ito sa buong buhay niya. Palagi nang pinanatili ng simbahang silangan ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ni Maria Magdalena
at ng makasalanang babae sa Lucas Kabanata 7. Hindi nila kailanman napagkamalan ang dalawa. Ang pagkakamaling iyon ay eksklusibong pangyayari sa kanluran. Sa tradisyong Orthodox, si Maria Magdalena ay palaging pinarangalan bilang tapat na alagad, matapang na mangangaral, at isang santa ng pinakamataas na antas. Pero ang tradisyon ng kanluran ay nagkukwento ng ganap na ibang kwento tungkol sa kung saan siya pumunta pagkatapos ng muling pagkabuhay. At kasama dito ang isang bangka, isang bagyo at ang timog baybayin ng France. Ang tradisyon ng kanluran tungkol kay Maria Magdalena ay isa sa mga pinakadramatiko at pinakatumatagal na alamat sa buong Kristyanismo. At nakasentro ito sa isang hindi inaasahang destinasyon, ang timog ng France. Ayon sa tradisyong ito, na naging lubhang popular sa gitnang panahon, si Maria Magdalena ay kabilang sa isang grupo ng mga maagang Kristiyano na inusig sa banal na lupain pagkatapos ng muling pagkabuhay. Inilagay sila sa isang bangka na walang sagwan o layag at pinatangay sa dagat Mediteraneo. Iniwan lang silang mamatay, walang pagkain, walang tubig, walang paraan para magmaneho. Kabilang sa grupo si Maria Magdalena, ang kanyang kapatid na si Marta, ang kanyang kapatid na lalaki na si Lazaro at iba pang maagang tagasunod ni Jesus. Ngayon ang Mediteraneo ay hindi isang kalmadong katawan ng tubig. Takot dito ang mga sinaunang mandaragat. Ang mga bagyo ay biglang lumilitaw. Ang ideya na isang grupo ng tao sa isang bangkang walang sagwan ay maliligtas sa pagtawid ng daan-daang milya ay, sa anumang praktikal na pamantayan, imposible. Na siyang eksaktong punto ng alamat. Ang himala ang mensahe. Pero sa halip na malunod, ang bangka ay mahimalang tumawid sa dagat at dumaong sa baybayin ng Provence, malapit sa isang lugar na tinatawag na Saintes-Maries de la Mer. Ang pangalan ay literal na nangangahulugang mga banal na Maria ng dagat. At ang bayan ay ipinagdiriwang pa rin ang pagdating na ito taon-taon sa isang malaking pista na dumarating ang libo-libong bisita mula sa buong Europa. Ayon sa alamat, pagkarating sa France, naghiwalay ang grupo para mag-ebanghelyo sa iba't ibang rehiyon. Pumunta si Lazaro sa Marseille, kung saan siya naging unang obispo. Pumunta si Marta sa Tarascon, kung saan sikat na pinaamuin niya ang isang nilalang na parang dragon na tinatawag na Tarasque. At pumunta si Maria Magdalena sa Aix-en-Provence, kung saan nangaral siya at kinumberte ang mga lokal na tao sa Kristyanismo. Pero ang pinakadramatikong bahagi ng kwento ay susunod. Matapos ang maraming taon ng aktibong ministeryo, nag-atras si Maria Magdalena sa isang kuweba na mataas sa mga bundok ng Provence na tinatawag na Sainte-Baume. Ang pangalan ay nagmula sa salitang Provençal na nangangahulugang banal na kuweba. At ayon sa tradisyon, ginugol niya ang huling 30 taon ng kanyang buhay doon sa nag-iisang pagninilay at panalangin. 30 taon sa isang kuweba. Isipin mo iyon sandali. Mas mahaba iyon kaysa sa karamihan ng karera. Mas mahaba kaysa sa maraming pag-aasawa. Isang buong buhay ng katahimikan at panalangin. Totoo ang kuweba. Nasa mga 1,000 metro ang taas sa isang batong apog na bangin, napapalibutan ng sinaunang kagubatan. Kahit ngayon mahirap ang pag-akyat, sa medieval na mundo, ang paglalakbay doon ay isang seryosong pangako. Ang kuweba ay malamig at basa, may natural na bukal sa loob. Isa itong lugar na nararamdamang sagrado kahit hindi ka naniniwala sa kwentong nakakabit dito. Sinasabi ng alamat na wala siyang kinain, sinusustentuhan lang ng mga anghel na umiangat sa kanya ng 7 beses sa isang araw para marinig ang makalangit na musika. Kalaunan ay nasira ang kanyang mga damit at ang tanging natatakpan sa kanya ay ang kanyang mahabang buhok. Minahal ng mga medieval na artista ang larawang ito at naging isa ito sa pinakakaraniwang imahe ni Maria Magdalena sa sining ng kanluran.
Isang nagsisising babae, halos walang damit, nag-iisa sa isang kuweba, sinusustentuhan ng banal na biyaya. Daan-daang pintura mula kay Titian hanggang kay Rivera hanggang sa bantog na eskultura ni Canova ang naglalarawan ng eksaktong eksenang ito. Ngayon, maging malinaw tayo tungkol sa ebidensyang pangkasaysayan ng kwentong ito. Wala ni isa na naunang lumitaw bago ang gitnang panahon. Ang mga pinakamaagang nakasulat na ulat ni Maria Magdalena sa France ay lumitaw noong ika-11 siglo, humigit kumulang 1,000 taon matapos siya mabuhay. Ang alamat ay halos tiyak na lumago mula sa medieval na kulto ng mga santo at ang pagnanais ng mga simbahan at monasteryo sa France na mag-angkin ng koneksyon sa mga importanteng tauhan sa Biblia. At may napaka-praktikal na dahilan para naisin ang koneksyong iyon. Inangkin ng abadya ng Vézelay sa Burgundy na nasa kanila ang mga relikya ni Maria Magdalena mula noong ika-11 siglo pataas. Ginawa ng pag-angking iyon ang Vézelay bilang isa sa pinakamahalagang lugar ng peregrinasyon sa Europa. Pumunta ang mga hari at maharlika para manalangin doon. Ang ikatlong krusada ay inilunsad mula sa Vézelay noong 1100 at 90. Ang kapangyarihang pang-ekonomiya at pampolitika na kasama ng pag-aari ng mga relikya ng isang pangunahing santo ay napakalaki. Ang trapiko ng mga peregrino ay nangangahulugan ng pera, impluensya at prestihiyo. Pagkatapos noong 1279, inihayag ng Conde ng Provence na natuklasan ang tunay na mga relikya ni Maria Magdalena sa silong ng simbahan ng Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Direktang hinamon nito ang pag-angkin ng Vézelay at inilipat ang trapiko ng mga peregrino at kita sa Provence. Dalawang rehiyon nag-aaway sa mga buto ng isang babaeng nabuhay mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Ang magkatunggaling pag-angkin ng mga relikya ay naging malaking sigalot na umabot hanggang sa Papa. Noong 1275, kumampi si Papa Bonifacio Ika-8 sa Provence at idineklara na tunay ang mga relikya sa San Maxima. Ang basilika doon ay naging isa sa pinakamahalagang simbahan sa France at nananatili itong pangunahing destinasyon ng peregrinasyon hanggang ngayon. Ang bungo na pinaniniwalaan na kay Maria Magdalena ay nakaimbak sa isang gintong relikwary sa silong ng basilika. Pumipila pa rin ang mga peregrino para makita ito. Isang piraso ng sinasabing balat niya ang nakikita sa noo na preserba na sa loob ng mahigit 7 siglo. Totoo ba ang anuman dito sa kasaysayan? Halos tiyak na hindi man lang sa literal na anyo nito. Walang ebidensya na naglakbay si Maria Magdalena sa France. Walang isinagawang pagsusuri ng DNA sa mga relikya o kahit man lang ay hindi inilabas sa publiko. Hindi siya binanggit ng mga pinakamaagang komunidad ng Kristiyano sa Gaul. Lumitaw ang mga alamat ng eksakto ng naging kapakipakinabang ang mga ito sa politika at ekonomiya. Pero ang kapangyarihan ng kwento ay nagsasabi sa atin ng mahalagang bagay tungkol sa kung paano naaalala si Maria Magdalena. Kahit sa isang tradisyong napagkamalan siya bilang nagsisising makasalanan, nanatili siyang taong may napakalaking espiritual na autoridad. Binigyan siya ng mga alamat ng France ng 30 taon ng kontemplasyon at panalangin. Ginawa nila siyang mangangaral na nagkumberte ng buong rehiyon. Inangkin nilang ang mga anghel mismo ang sumustento sa kanya. Anuman pa ang mga kwentong ito, patunay ang mga ito ng kung gaano kalalim na iginalang ng medieval na mundo ang babaeng ito. At ang tradisyon ay buhay na buhay pa rin. Taon-taon, libu-libong peregrino ang umaakyat sa bundok papunta sa gruta ng Sainte-Baume. Pinanatili ng mga Dominican na prele ang kanilang presensya doon mula noong ika-13 siglo. Para sa mga mananampalatayang gumagawa ng paglalakbay na iyon,
Hindi mahalaga kung talagang nanirahan ang tunay na Maria Magdalena sa kuweba na iyon. Ang mahalaga ay kung ano ang kinakatawan ng lugar na iyon. Isang buhay na ibinuhos sa debosyon. Ang impluensya ng mga alamat ng France ay umaabot ng mas malayo kaysa sa Provence. Si Maria Magdalena ay naging isa sa pinakasikat na mga santo sa buong medieval na Europa. Mahigit 100 simbahan ang itinalaga sa kanya sa England lamang bago ang Reformasyon. Ang Magdalen College sa Oxford, isa sa pinaka-prestigyosong kolehiyo sa mundo, ay nagdadala ng kanyang pangalan. Ganon din ang Magdalen College sa Cambridge. Ang salitang maudlin na nangangahulugang labis na sentimental ay nagmula sa kanyang pangalan, mula sa paraan ng paglarawan, sa kanyang pag-iyak, sa medieval na sining. Kaya kahit ang wikang Ingles ay nagdadala ng kanyang pamana, ang kanyang kwento ay naging sentral na tema rin sa sining ng Europa. Mula kay Donatello hanggang kay Caravaggio hanggang kay El Greco, ang pinakadakilang mga artista ng tradisyong kanluranin ay paulit-ulit na pininta si Maria Magdalena. Mas madalas siyang inilarawan kaysa halos lahat ng iba pang santo. Ang imahe niya na nag-iisa sa kuweba, ang buhok na dumadaloy, ang mga mata na nakalingon sa langit, ay naging isa sa mga nagbibigay hugis na larawan ng Kristiyanong debosyon. Kahit mali ang mga detalyeng pangkasaysayan, ang emosyonal na katotohanan ng isang babaeng binago ng pagtatagpo sa Diyos ay tumagos sa mga siglo at sa mga kultura. Pero habang nagtatayo ng mga dambana ang France, dahan-dahang inuunlad ng mundo ng pag-aaral ang pagkakamaling tumukoy sa pagkakakilanlan ni Maria Magdalena sa loob ng mahigit 1 milenyo. Sa loob ng mga siglo, tahimik na binanggit ng mga iskolar na ang pagkilala ni Papa Gregorio kay Maria Magdalena bilang ang makasalanang babae sa Lucas Kabanata 7 ay walang matibay na batayan sa Biblia. Hindi ito kailanman tinanggap ng simbahang silangan. Kinwestiyon din ito ng mga protestanteng reformista noong ika-16 na siglo. Argumento laban dito ni Jacques Lefebvre d'Etaples noong 1517 ang parehong taong idinagdag ni Martin Luther ang kanyang 75 teses. Pero ang pagkakilalang iyon ay napakalalim na nakaugat sa kulturang kanluranin, sa sining, sa debosyon, sa imahinasyon ng mga tao, kaya napakatagal bago ito naituwid. Ang imahe ng nagsisising Magdalena ay naging masyadong kapaki-pakinabang, masyadong sentral sa kung paano tinatalakay ng simbahan ang kasalanan at kapatawaran at katubusan. Ang pagbitaw dito ay nangangahulugang pag-amin na isa sa pinakasikat na kwento sa Kristyanismo ay itinayo sa isang pagkakamali. Ang punto ng pagbabago ay dumating noong 1969 nang tahimik na binago ng Simbahang Katolika Romano ang kalendaryo nito ng liturhiya. Sa bagong kalendaryo, ang kapistahan ni Maria Magdalena sa ika-22 ng Hulyo ay hindi na kinikilala siya bilang ang makasalanang babae o si Maria ng Betania. Ang tatlong babae ay sa wakas ay kinilala bilang magkakahiwalay na individual. Matapos ang halos 1,400 taon, opisyal nang itinuwid ng simbahan ang pagkakamali ni Gregorio. 14 na siglo para ayusin ang isang sermon, at nangyari ito ng napakatahimik na karamihan sa mga Katoliko ay hindi man lang napansin. Pero ang mas malaking sandali ay dumating mga dekada pa ang lumipas. Noong Hunyo ng 2016, itinataas ni Papa Francisco ang pagdiriwang ng liturhiya ni Maria Magdalena mula sa memorial patungo sa kapistahan. Maaaring mukhang maliit na teknikal na pagbabago ito, pero sa mga gawain ng liturhiyang Katolika, mahalaga ito. Ang kapistahan ay katulad na antas ng pagdiriwang na ibinibigay sa mga lalaking apostol. Sa pag-angat ng kanyang araw ng kapistahan, gumagawa ng pahayag na teolohikal si Francisco.
Si Maria Magdalena ay nararapat sa parehong karangalan sa liturhiya gaya nina Pedro, Pablo, Santiago at Juan. Ang dekreto na kasama ng desisyong ito ay malinaw na tumawag sa kanya bilang apostol ng mga apostol. Ang sinaunang titulong iyon na unang ginamit ni Hipolito noong 3 siglo ay ngayon ay opisyal ng sinang-ayunan ng Batikano. Sa wakas ay sinasabi ng simbahan ng hayagan ang palaging ipinapakita ng mga ebanghelyo. Si Maria Magdalena ay hindi isang itinawarang makasalanan na nakisabay sa mga alagad. Isa siyang pinuno, isang saksi at isang apostol sa kanyang sariling karapatan. Sinabi ni Arsobispo Arthur Roche na nagpresenta ng dekreto na ang desisyon ay nilalayon na sumalamin ng mas malalim sa dignidad ng kababaihan, sa bagong ebanghelisasyon at sa kadakilaan ng banal na awa. Mga diplomatikong salita ang mga iyon, pero malinaw ang pahiwatig. Kinikilala ng simbahan na nagkamali sila nito ng napakatagal na panahon. At ang mga kahihinatnan ng pagkakamaling iyon ay hindi lang teolohikal. Totoo at mapaminsala ang mga ito. Sa loob ng mga siglo, si Maria Magdalena ang patrona ng mga nahulog na babae. Ang mga institusyon para baguhin ang mga babaeng bayaran ay tinawag na mga bahay ng Magdalena, mga laundry ng Magdalena, mga kanlungan ng Magdalena. Sa Ireland, ang mga laundry ng Magdalena ay naging bantog sa pag-abuso sa mga kababaihan na ikinulong. Pinilit na magtrabaho ng walang bayad at itinuring bilang mga makasalanan dahil lang sila ay buntis, walang asawa o iba pang itinuring na immoral ng lipunan. Ang mga institusyong iyon ay kinuha ang kanilang mismong pangalan mula sa maling ideya na si Maria Magdalena ay isang babaeng bayaran. Ang pagkakamali sa kasaysayan na nagawa noong 571 AD ay nagkaroon ng tunay na kahihinatnan para sa tunay na mga babae sa loob ng mahigit 1,000 taon. Sa Ireland lamang, tinatayang 30,000 babae ang dumaan sa mga laundry ng Magdalena sa pagitan ng ika-18 at ika-20 siglo. Ang huli ay hindi nagsara hanggang 1,976. Ang mga babaeng ito ay ikinulong, pinilit maglaba ng walang bayad at itinuring na hindi na mababago ang moralidad. Marami ang inilibing sa mga walang markang libingan. Noong 2013, opisyal na humingi ng tawad ang gobyerno ng Ireland para sa papel ng Estado sa mga laundry ng Magdalena. Kinilala ng paghingi ng tawad ang alam na ng mga nakaligtas buhat pa noong una. Ang mga institusyong ito ay itinayo sa kalupitan, hindi sa awa. At ang babaeng pinagmula ng kanilang pangalan ay masisindak sa ginawa sa ilalim nito. Ang pagtutuwid ng pagkakamali ni Gregorio ay mahalaga hindi lang bilang punto ng pag-aaral ng Biblia. Mahalaga ito dahil ang maling kwento tungkol sa isang babae ang humubog sa pagdurusa ng libu-libong iba sa loob ng mga siglo. Ang pagtama ng kasaysayan ay may tunay na kahihinatnan. Ngayon, malinaw ang opinyon ng mga iskolar. Si Maria Magdalena ay isang babaeng Hudyo mula sa bayan ng Magdala. Pinagaling siya ni Jesus mula sa isang matinding kalagayan na inilarawan bilang 7 demonyo. Naging isa siya sa kanyang pinakatapat na tagasunod. Pinansyal niyang sinuportahan ang kanyang ministeryo. Naroon siya sa pagpapako sa krus at sa libingan. Siya ang unang saksi ng muling pagkabuhay at inutusan siya ng nabuhay na mag-uling Kristo na ipahayag ang muling pagkabuhay sa ibang mga alagad. Lahat ng iba pa, ang tawag na babaeng bayaran, ang romantikong relasyon kay Jesus, ang kuweba sa France, ay nasa larangan ng huling tradisyon at alamat. Sinimulan natin ang kwentong ito sa isang babaeng naglalakad patungo sa libingan sa pagbubukang liwayway, umaasang makatagpo ng kamatayan, nakatagpo ng buhay. At sinabihang pumunta at ibahagi ang nasaksihan niya sa mga taong kailangang makarinig nito.
Sa maraming paraan, ang sandaling iyon sa libingan ang buong kwento. Hindi lang ng Maria Magdalena, kundi ng ibig sabihin ng muling pagkabuhay. Ang unang taong pinakitaan ni Jesus ay hindi ang pinakamataas na ranggo na alagad, hindi ang may pinakamatibay na koneksyon o ang pinakamalakas na tinig. Ito ay ang taong dumating, ang nanatili nang umalis na ang iba, ang pumunta sa libingan nang wala ng dahilan para umasa. At kung iisipin mo, paulit-ulit ang padron na iyon sa buong kwento niya. Sa krus, nanatili siya nang tumakas ang mga lalaki. Sa libingan, nanatili siya nang umuwi sina Pedro at Juan. Sa harap ng emperador, kung paniniwalaan natin ang tradisyong silangan, nagsalita siya kahit mas ligtas ang manahimik. At sa alaala ng maagang simbahan, nanatili ang kanyang tinig kahit sinubukang burahin ito ng iba. Ang buhay ni Maria Magdalena pagkatapos ng muling pagkabuhay, naglakbay man siya sa Efeso o France o sa isang lugar na hindi na natin malalaman, ay hinubog ng pagtatagpong iyon sa hardin. Nakita niya ang nabuhay na mag-uling Panginoon. Narinig niyang binanggit ang kanyang pangalan. At wala, hindi ang pag-aalinlangan ng ibang alagad, hindi ang pag-uusig ng mga autoridad, hindi ang paglipas ng panahon, ang makakapag-alis niyon sa kanya. Sa loob ng 2,000 taon, ang kanyang kwento ay ikinuwento, muling ikinuwento, binago, itinuwid, at muling ikinuwento. Ipininta siya bilang nagsisising makasalanan, lihim na asawa, nag-iisang ermitanyo, naglalakbay na ebanghelista at isang apostol. Ang ilan sa mga bersyong iyon ay mas malapit sa katotohanan kaysa sa iba. Pero sa lahat ng iyon, isang bagay ang nanatiling pare-pareho. Naalala siya, pinarangalan siya, at ang mensaheng ibinigay sa kanya ni Jesus sa libingan ay hindi kailanman tumigil sa pagiging ipinahahayag. Nakita ko ang Panginoon, yun ang sinabi niya sa mga alagad. 4 na salita, ang unang patotoo ng Kristyanismo, binigkas ng isang babaeng sinubukan ng mundong patahimikin, maling kilalanin at kalimutan. Pero nandito tayo 2 milenyo ang lumipas, patuloy na ikinukuwento ang kanyang kwento. May mga simbahang itinalaga sa kanya sa bawat kontinente. Ang kanyang araw ng kapistahan ay ipinagdiriwang ng mga Katoliko, Orthodox, Anglikano at Luterano. Pinag-aaralan siya ng mga iskolar, pinipinta siya ng mga artista, binibisita ng mga peregrino ang kanyang mga dambana. Para sa isang babaeng lumitaw lang sa ilang talata ng Biblia, nakapangingilabot ang kanyang epekto sa sibilisasyon. At marahil ang pinakamahalaga ay kung ano ang kanyang kinakatawan para sa milyon-milyong tao ngayon. Hindi ang baluktot na bersyon, hindi ang nagsisising makasalanan o ang lihim na asawa, kundi ang tunay na Maria Magdalena, ang pinagaling at tumugon ng buong debosyon, ang nanatili sa krus, ang pumunta sa libingan, ang pinagkatiwalaan ng mensaheng nagbago sa lahat, sinubukan ng kasaysayan na gawing iba siya sa tunay niyang pagkatao. Isang dating babaeng bayaran, isang tauhang pangalawa, isang babalang kwento tungkol sa kasalanan at pagsisisi. Pero ang talaan ng Biblia ay nagkukwento ng ibang kwento. Kwento ito ng isang babaeng may kakayahan na iniwan ang lahat para sumunod sa isang guro mula sa Nazaret. Isang babaeng nakatayo sa krus nang hindi kayang manatili ng pinakamatatapang na lalaking buhay. Isang babaeng pinili sa lahat ng tao sa mundo na maging unang nakakita sa nabuhay na mag-uling Kristo at unang nagpahayag ng kanyang nasaksihan. Hindi iyon isang talababa sa kwento ng iba. Iyon ay isang kwento sa ganang sarili nito. Marahil ang tunay na hindi na ikwentong-kwento ni Maria Magdalena ay hindi tungkol sa kung saan siya pumunta o kung paano siya namatay. Marahil ito ay tungkol sa katotohanan ng sumuko na ang lahat. Hindi siya sumuko at iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba.
Ang kwento ni Maria Magdalena ay isa sa 12 ng buhay na nakatago sa mga pahina ng kasulatan na hindi naririnig ng karamihan. Kung gusto mong makita kung paano naging takbo ng kwento ng isa pang tauhan sa Biblia matapos tumigil ang pagsasalaysay nito, ang video na yon ay nasa screen ngayon. At kung nakarating ka hanggang dulo nito, mag-subscribe ka. Marami pang susunod.